So, pagpapatuloy natin, ang ating pong pag-uusapan ay yung part 23, the beginning of losing birthrights and blessings. So, tatlong chapter po yung pag-uusapan natin. At ito po ay Genesis 25, 26, and 27. So, tagi-isang oras, 3 oras natin i-discuss. Hindi po, sandali. Maikli lang po yung ating mensahe, pero bibilisan natin at the same time, kukunin natin yung summary ng lahat ng ito upang mapag-aralan natin. The beginning of losing birthright and blessing. Last week, kung nare-recall nyo, pinag-usapan natin yung the beginning of, ano raw yun? The rest of the story. So, di ba sinimula natin yung kwentuhan last week na yung pinakita dito, yung pagkamatay ni Sarah. Tama? Namatay siya on that chapter. At dito, na-observe natin that napakadaming similarities between dun sa mga kwento. At kasama sa kwentong ito, yung pong kwento about the good news o yung gospel, at lahat ng ito ay merong coincidence. Hindi siya parang nagkataon lamang. Okay? Dito makikita natin dito, sa pinag-usapan natin before, di ba? Ang Panginoon ay nag-stage ng play, di ba? Na kung saan si Abraham, yung role niya is God the Father, tama? At si Isaac is si Jesus. And then dun sa role o sa play na ginawa ng Panginoon, yung unnamed servant, sino yun? Si Eleazar, 'di ba? Nagpapatungkol sa Holy Spirit kasi yung ibig sabihin ng Eleazar ay helper. At makikita natin doon sa nagkita sila ni Isaac at ni Rebecca, and Rebecca siya yung church. No? Yun yung kwento tungkol sa church. At alam natin that God gave us the Holy Spirit for the church. Tama? At ang banal na Espiritu rin po ang siyang nagbigay sa atin ng maraming gift. Yung iba sa atin na napagkalooban ng magaling sa administration, magaling sa pag-ayos sa loob ng simbahan, sa pagpipreach, sa pagtuturo, sa pagkanta, pagtugtog ng instrument, at marami pang bagay na kung saan yung regalong ito, yung gift from the Holy Spirit, ay sama-sama natin ginagamit for the glory of God. Tama? At pinag-usapan din natin last week, sabi natin, darating ang panahon na kung saan sa pagtunog ng trumpeta, di ba? Sa pagbabalik ng Panginoon, sabi doon, sa lahat ng mga buhay pa, at sa lahat ng mga left will be caught up together. Tama? Yung rapture. There will be a rapture na kung saan they will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. At ang sabi doon, and so we will be with the Lord forever. Tama po? Naalala niyo yung kwento? Okay. At pinag-usapan din natin sa mga nakaraang pang kwentuhan ng Genesis, sabi doon, God has been choosing and using katulad natin, imperfect and weak people. Di ba? We are just like an ordinary people na kung saan ang Panginoon ay magbibigay sa atin ng extraordinary task, job, for His glory. At alam natin na kung saan meron lamang iisang perpektong Diyos. Tama po. Lahat tayo ay imperfect. Lahat tayo ay weak. Lahat tayo ay hindi nakasunod sa kagustuhan ng Panginoon. Pero sabi doon, lahat tayo na pinili ng Diyos, na hindi tayo pwedeng magmalaki. Mas mahusay ka, mas magaling ka, mas pogi ka, mas pangit ka. Walang gano'n. Mataas o mababa yung pinag-aralan. Dahil ang Panginoon po ay pumipili ng katulad ko at katulad po ninyo, yung mga kasama natin sa Facebook, yung mga nanonood sa YouTube. Tama po ba? Thumbs up lang po. Kung naniniwala kayo na ang Panginoon ay pinili kayo, we as a imperfect and weak people. Tama? At dito ay makikita natin na ang Panginoon mismo ang siyang pumili sa iyo at sa akin upang ang kanyang magandang plano sa sangkatauhan, kasaba ang church, tayo, ang siyang magdideclare ng kaluwalhatian ng Panginoon. Ganun lang muna ka-short yung ating review dahil pag-uusapan natin yung Genesis 25, 26, and 27. Makikita natin sa Genesis 25, ito na yung the beginning of birthright.
Sige po, tayong lahat ay tumayo. Samahan niyo po ako sa pagbabasa ng Biblia. Sa Genesis 25 po kasi ay pinapakita dito yung pong pagkamatay ni Abraham at ni Ishmael, yung kanyang anak. Dito ay namatay sila. At the same time, dito naman ipinanganak si Jacob at si Esau. At makikita natin dito sa kwento ng Genesis 25, nandito na yung pinakamahal na stew o yung pagkain sa balat ng lupa. Makikita natin yung bakit ito pinakamahal. Sige po, samahan niyo akong magbasa. Genesis 25:19 to 34. These are the generation of Isaac, Abraham's son. Abraham fathered Isaac, and Isaac was 40 years old when he took Rebekah, the daughter of Bethuel in Aramean of Padan Aram, the sister of Laban, the Aramean, to be his wife. And Isaac prayed to the Lord for his wife, because she was barren. And the Lord granted his prayer, and Rebekah his wife conceived. The children struggled together within her. And she said, "If it is thus, why is this happening to me?" So she went to inquire of the Lord. And the Lord said to her, "Two nations are in your womb, two people from within you shall be divided. The one shall be stronger, and the older shall serve the younger." When her days to give birth were completed, behold, there were twins in her womb. The first came out red, all his body like a hairy cloak, so they called his name Esau. Afterward, his brother came out with his hand holding Esau's heel, so his name was called Jacob. Isaac was 60 years old when she bore them. When the boys grew up, Esau was a skillful hunter, a man of the field, while Jacob was a quiet man, dwelling in tents. Isaac loved Esau because he ate of his game, but Rebekah loved Jacob. Once, when Jacob was cooking stew, Esau came in from the field, and he was exhausted. And Esau said to Jacob, "Let me eat some of that red stew, for I am exhausted." Therefore, his name was called Edom. Jacob said, "Sell me your birthright now," Esau said. "But I am about to die. Of what use is birthright to me?" Jacob swear to me now. So he swore to him and sold his birthright to Jacob. Then Jacob gave Esau bread and lentils too, and he ate and drank and rose and went his way. Thus Esau despised his birthright. Tayo pong lahat ay mga kapo, purihin ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Ang sabi ko po kanina, di ba? God has been choosing and using imperfect and weak people. At alam natin, darating ang panahon na tayong mga ordinaryong tao, yung mga hindi perpekto, yung mga mahihinang tao, ay darating ang panahon na kung saan tayong lahat ay maghahayag ng dakilang plano ng Panginoon, kabilang dito po ang church. I want you to notice doon sa Genesis 25, verse 22 to 23. Sabi doon, the children struggled together within her. Meaning to say, dalawa, kambal. Tama? At ang sabi doon, two nations are in your womb, and two peoples from within you shall be divided. The one shall be stronger than the other. The older shall serve the younger. Kaya sabi doon, bago pa man sila ipinanganak, ay nag-aaway na sila. Nagbababag na yata doon sa loob ng tiyan ng nanay nila. At sabi doon, pag sinabi kasing firstborn, panganay is panganay. Tama? Nandun yung right. Sa kanya ipinagkakaloob lahat. But God, take note, but God, sinabi niya kay Rebekah at kay Isaac, God choose the younger to lead. Nakukuha niyo pa. Gusto ng Panginoon, yung pinakabata ang siyang manguna, hindi yung panganay. Alam na nila in the first place yung plano ng Panginoon para sa pamilya nila. Nakukuha po, tandaan niyo po yon. At alam natin na nahihirapan siya, kaya nagtanong siya sa Panginoon. At nung kanyang sinabing, merong dalawang nation in your womb,
na kung saan it will be divided. At makikita natin sa susunod, sabi doon, the first came out red, all his body like a hairy cloak, so they called his name, ano raw? Ano raw ibig sabihin ng iso? Red, hairy. So mabalahibong kulay pula, kaya yung red stew, no? Yung lentil, sa kanya halos kinuha yon. And afterward, basahin po natin. Or deceiver. Ibig sabihin nun, si Jacob, pag sinabing Jacob, ang ibig sabihin nun ay mandaraya or mandarambong. Nakuha niyo po? Yun ang meaning ng kanyang pangalan. At nang lumaki itong magkapatid na ito, si Esau po ay isang magaling na hunter sa field at si Jacob naman ay homebody. Gusto niya lang lagi sa bahay. Okay? At makikita natin dito, sa Genesis 25 to 28, Isaac loved Esau because he ate of his game. Parang katulad niya. Parehas sila ng gusto. Hunter sila parehas. But Rebecca loved Jacob. Makikita natin dito na yung dalawang magkapatid, si Esau and Isaac, parehas silang lumaki ng may magkaibang ugali. Magkaiba ng hilig. At makikita natin dito, lahat sila ay pinalaki ng magulang nila na yung tinatawag na favoritism. Ito yung unang pamilya na nagpakita ng favoritism. Di ba? Pagka yung isa na nga lang yung anak, ang gagawin pa ng nanay, sige nga, pag ipapatayuin yung anak sa gitna, tapos sa kaliwa, sa kanan yung nanay. Sasabihin, sinong love mo? Si nanay o si tatay? Di ba? Bata pa lang. Tapos pagka yung lumapit sa tatay, magiging favorite na ng tatay. Pag lumapit sa nanay, magiging favorite. Nakukuha niyo po. Bisan pagka dalawa yung anak, namimili yung tatay o nanay kung sino yung parang bet niya. Nakukuha niyo po. Nangyayari yan sa buong pamilya. Nangyari sa unang pamilya na kung saan yung po kasing pagkapakita at pagpapalaki sa mga bata ng meron pong favoritism ay hindi po maganda ang kinalalabasan. Please be reminded and check ourselves. Baka po kasi parang mas gusto natin si bunso kaysa kay kuya. Pag pangit ang ugali, mana sa tatay, no? Pag maganda ugali, mana kay nanay. Wala na, nagkagulo na. Okay lang po kayo yan. Baka bigla nyo akong batuhin na. So dito lang pinakita natin na yung pagkapalaki po ng may favoritism ay hindi po talaga mainam. At dito makikita natin, tingnan niyo sa verse 32. Esau said, I am about to die. Of what use is a birthright to me? Ano pang silbi nun? Mamamatay na ako sa gutom kasi galing siya sa labas at nung pag-uwi niya, sa sobrang gutom niya, makikita natin dito mo makikita na alam mong kaya mong ipagpalit lahat sa sandaling kaligayahan. Napansin niyo po ba yon? Minsan parang gusto natin, parang masarap yung, upo ka doon, inom ka. Parang, upo ka doon, inom ka. Parang mas masarap yung ginagawa nila. Kakalimutan ko munang Christian ako. Sunod ako. Yung lagi natin sinasabi, di bali po kayong makisama. Dito makikita natin na sa sandaling kaligayahan, sabi niya, malapit na akong mamatay. Wala pa naman namatay sa gutom. Pero sabi niya, sa sobrang gutom ko, ano pang pakialam ko doon sa birthright? Kaya ibinenta niya po. Nakukuha niyo po. Baka kasi i-check din natin yung sarili natin. Baka dahil lamang po sa maliit na desisyon, maliit na parang hindi ka magiging komportable kaya ayaw mong gawin, may mga pagkakataon na nako-compromise. Please check ourselves dahil baka dumating yung pagkakataon na alam natin na sa bawat desisyon po na ating gagawain, meron pong kaakibat na consequences. At kung mapapansin po natin kay Jacob at kay Esau, dumating ang pagkakataon na kung saan, nandahil sa kanyang foolishness ni Esau, siya ay sumumpa at ibinenta niya yung kanyang pagiging panganay. Siyempre, anong ginawa ni Jacob? Anong ibig sabihin ng Jacob?
deceiver, mandaraya, mandarambong. Anong ginawa niya? Siyempre, tinanggap niya. Ayos, akin ang pagiging panganay mo. Di ba? Anong kapalit? Isang soup ng stew. Anong lentil? Tayong mga taga nasa Middle East, alam niyo po yung sinasabi kong lentil. Pag kumain kayo sa mga bakala na merong lentil soup. Ganun lang. Ibinenta niya. And this is the time na kung saan the beginning of losing of birthright. Nang dahil lamang sa isang pinakamahal na bowl of stew in history. At syempre, hindi po naging maganda ang resulta dahil parehas silang merong different personalities. At the same time, si Esau po ay nagpapatunay at nagpapakita na siya ay reckless and careless sa kanyang desisyon. At syempre, ito namang si Jacob, makikita natin, ay sobrang dishonest at napakahusay niyang magmanipula. Manipulative. While Esau, alam natin that yung kanyang action ay kanyang aanihin, at dito natin makikita that si Jacob, diba, bandang huli, yung kanyang pagiging scammer ay nahuli din po siya. Okay? So makikita natin dito sa susunod. Genesis 26. Yun yung kwento ng Genesis 25. Sa Genesis 26, maikli lamang ito. Sa Genesis 26, ipinapakita dito that God is reassuring Isaac na yung kanyang pangako ay deal done pa rin yun. Susunod pa rin, yun pa rin ang gagawin ng Panginoon, yung pangako nila. Kaya naman, dito ipinapakita that yung blessing, yung relationship ng God kay Abraham, ganun din ay ipinagkaloob kay Isaac. Nakukuha niyo po. At makikita natin dito na dumating ang pagkakataon na nag-usap si Isaac at ang Panginoon ng hindi lamang isang beses, maraming beses pa po sa chapter na ito, sa 26. At dito natin makikita na kung paano ang Panginoon ay kumilos upang ang kanyang plano ay matupad sa lahi po ni Isaac. The Lord, sabi doon, the Lord appeared to Isaac and said, "Do not go down to Egypt. Live in the land where I tell you to live." Anong sabi ng Panginoon? Stay in this land for a while, and I will be with you, and I will bless you. Remember the promise? Sinabi niya rin to kay Abraham. Inulit kay Isaac, ang sabi doon, "For to you and your descendants, I will give all these lands, and will confirm the oath I swore to your father, Abraham." Inulit ang Panginoon. Baka kasi nakakalimutan ni Isaac. Yung pinangako ko sa tatay mo, hanggang sa'yo. Di ba? Sometimes when we pray, Panginoon naming Diyos na tapat, Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Naalala niyo yung ganung prayer? Ito yon. Yung pangako kay Abraham, kay Isaac, hanggang kay Jacob. Patuloy at hanggang ngayon ay napapatunayan natin yung pangako ng Panginoon. Dito pinapakita, God reiterated to Isaac the promise He gave kay Abraham concerning sa kanyang descendant. Pinagpala ng Panginoon si Isaac. In fact, siya ay naging mayaman. At si Abimelech, hindi ito yung unang Abimelech na encounter natin sa part ng Genesis. Malamang ito raw po ay anak at pinangalan ng Abimelech din. Kaya naalala niyo yung sa Sodom and Gomorrah, meron tayong kwentuhan tungkol kay Abimelech. Malamang ito yung anak sa panahon na ito. Sabi, umalis ka na kasi sobrang dami nyo na at parang natatakot na yung mga tao ko sa inyo. So sabi ni Isaac, sige, magkukomply kami. And then, dahil para sila ay totally lumayas, anong nangyari? Nag-away sila sa balon. Naalala niyo po, sa kwentong ito, sa mga nakabasa ng Genesis 26, makikita natin, sige, ayaw nyo umalis pupunuin namin ng lupa yung balon. Tapos, pangalawang beses ay inulit na naman. At dito natin makikita na kung saan, dahil nga sila ay sobrang yaman at lumalaki na sila, they decided na, sige, alis na lang po kayo. Maghiwalay na lang tayo ng landas. Kaya kung makikita natin doon sa Genesis 26, verse 22, tsaka sa 24, basahin po natin. He moved on from there and dug another well, and no one quarreled over it. He named it Rehoboth,
saying, "Now the Lord has given us room, and we will flourish in the land." Tuloy natin sa 24. That night, the Lord appeared to him and said, "I am the God of your father Abraham. Do not be afraid, for I am with you. I will bless you and will increase the number of your descendants for the sake of my servant Abraham." Nagpatuloy yung kanilang away sa balon, kaya kung naalala nyo, meron akong naalala way back 80s, meron kaming favorite ng bookstore, Jacob's Well. Kami na lang siguro nakakaalam, Jacob's Well. Okay. Isa ito sa magandang bookstore before. At makikita natin dito, dahil sa pinag-awayang ito, sige, para na lang walang gulo, lalayo na lang kami. And then, nakikita natin dito, sa Genesis 26, yung kasunod na verse, Isaac responded with worship. At dun sa balon na yon ay sabi nga, itong amin pong huhukaing balon ay ito na yung ipinangako ng Panginoon. At kung makikita natin sa Genesis 26, manonotice natin that si Isaac ay patuloy na nagiging malapit sa Diyos. Sa lahat ng pagkakataon po sa ating buhay. Ganon din po, kapag tayo po ay may mga pagkakataong mali ng desisyon, may mga pagkakataon na kung saan tayong lahat ay parang nababalisa. It's about time to worship God at alalahanin natin na merong pangako ang Diyos sa atin. Nakukuha po. Sa Genesis 27, sabi sa inyo, mabilis lang yung kwentuhan. Sa Genesis 27 na tayo. The beginning of losing ng blessing. Okay? By the end ng Genesis 27, makikita natin dito that yung blessing po kay Isaac ay naging parang nagkaroon ng maraming technicalities at naging masalimuot po yung kwentuhan sa 27. And we will dig deeper po pagdating dito sa 27. Samahan niyo ako magbasa. So ituloy natin yung kwento through a story. Sabi doon, when Isaac was old and his eyes were so weak that he could no longer see, matanda na siya at parang bulag na, he called for dig deeper po pagdating dito sa 27. Samahan niyo ako magbasa. So ituloy natin yung kwento through a story. Sabi doon, when Isaac was old and his eyes were so weak that he could no longer see, matanda na siya at parang bulag na, he called for, sino daw? Esau, his older son, and said to him, "My son." Ano sagot? "Here I am," he answered. Isaac said, sabi ng tatay, "I am now old man, and don't know the day of my death. Now then, get your equipment, your quiver and bow, and go out to the open country to hunt some wild game for me." Inutusan ni tatay si Esau na mag-hunt ka, okay? At yung ihahunting mo na pagkain, yun ang kakainin natin. Yun ang utos sa kanya. At ang nangyari, sa verse 4, sabi doon, "Prepare me the kind of tasty food I like and bring it to me to eat. So that," ano sabi doon? "I may give you my blessing before I die." Normally po, sa panahon nila, kapag ka ibinibigay po yung blessing, serve the older. Tama? Okay. So dito, makikita natin na yung blessing ay hindi the older. Tama? Okay. So dito, makikita natin na yung blessing sa tent lamang. At ganito po yung nangyari. Now, eto na. Si Rebecca po ay naging marites by this time. Rebecca is listening at sabi nga, dito po, she began to maneuver the plan of God. Eto na yon. Now Rebecca was listening as Isaac spoke to his son Esau. Narinig niya yung kwentuhan ng magtatay. Kumuha ka, mag-hunt ka ng deer, ng pagkain. Pagbalik mo, magluto ka ng pagkain gusto nating dalawa. And then, ibibigay ko yung blessing. Narinig ito ni Rebecca. When Esau left for the open country to hunt game and bring it back, sinabi ng Rebecca. Sino yung paborito ni Rebecca? Si Jacob. Sabi doon, "Look, I overheard your father say to your brother Esau, 'Bring me some game and prepare me some tasty food to eat,
so that I may give you my blessing in the presence of the Lord before I die. Eto na, nagkampi-kampi na. Yung plano ni Rebecca, may plano si Jacob, si Isaac kay Jacob, may plano rin naman si Rebecca kay Jacob. At dahil paborito niya nga paborito nga nung tatay si Isaac, sabi doon, "Now my son, listen carefully and do what I tell you. Go out to the flock and bring me 2 choice young goats so I can prepare some tasty food for your father, just the way he likes it. Then take it to your father to eat, so that he may give you his blessings before he dies." Dadayain nila ngayon si tatay. Kunyari, siya ngayon si Esau, pero siya ay si Jacob. At dito natin makikita, ang bilis makapag-devise ng plan ni Rebecca, no? Narinig ko, hindi pwede yun. Paborito ko kaya si Jacob. Ano yung pangalan ng Jacob? Ano ibig sabihin? Mandaraya at mandarambong. Okay. Although, sinabi na ng Panginoon kay Jacob bilang tatay at kay Rebecca, yung plano niya. Si Jacob ang pinili at hindi si Esau. The younger will serve the older. Nakuha po. At ang nangyari nga, dahil nga medyo pakialamera si Rebecca, she devised a plan. Binaliwala niya yung plano ng Diyos. At dahil dito makikita natin, bandang huli, nanalo yung bet ni Rebecca. Di ba? He override yung plan ng Panginoon. He did not listen to the plan of the Lord. At meron siyang mga pagkakataon, pipili siya ng method na gagamitin to accomplish the goal. Lagi natin sinasabi, no, the end justify the means. Minsan parang, hindi, natapos ko naman, nagawa ko naman, binigay naman yung blessing. Pero, teka muna, ito bang method mo ay i-approve ng Panginoon? Isipin natin sa buhay natin, no? May mga plano tayo. May mga gusto tayong mangyari. May gusto tayong sabihin. May mga pagkakataon na kung saan, kahit ano yung sasabihin at gagawin mo, gagawain mo pa rin. Dahil ito yung gusto mong mangyari. Pero hindi ito yung kalooban ng Panginoon. Ganito yung ginawa ni Rebecca. At makikita natin doon sa 11 to 13. Samahan niyo po ako magbasa. I would appear to be tricking him and would bring him down as a curse on myself rather than a blessing. His mother said to him, "My son, let the curse fall on me. Just do what I say. Go and get them for me." Grabe, no? Hindi lang siya pakailamera, konsentidora pa. Okay? Parang andiin yata nung pakailamera doon. At alam natin na yung planong ito ay hindi rin po, kadalasan ay mahuhuli. May mga pagkakataon, ganun din tayo, no? Minsan, mas concerned tayo doon sa, baka mahuli ako. Mali nga yung gagawain mo. Hindi kasi baka mahuli ako. Parehas po yung mali. Pag alam mo nang mali yung gagawin mo, huwag ka nang maging concerned kung paano mo siya i-execute. Di ba? Nakarinig, di ba? Ewan ko kung tayong mga Pilipino, nakikita yung ating tunay na karakter sa trabaho. Tama? Ang Pilipino, kahit iwan mo dyan, dahil karakter natin yung talagang masipag, daw. Hindi lahat. Di ba, pagka iniwan tayo ng amo natin, ginagawa pa rin natin yung trabaho natin. Tama, mali? Yung ayaw sumagot, wala. Di ba? Character is who you are, even when nobody is looking. Mangyari kasi pagka walang amo. Ano yun? When the cats, binago na pala. Di ba? Pag wala na yung pusa, tuwan-tuwa yung mga daga. No? Ha? Di ba? Kung may pagmamalapit na mall, malling muna tayo. No? Alam mo na ngang mali. Walang amo. Natutulog sila, matutulog din ako. Dumating ang amo. Kahit hindi punasan, pupunasan mo, no? Okay. Makikita natin dito, parang related, makaka-relate tayong lahat.
pagdating dito. Si Jacob, nag-hesitate siya. Kasi nanay, baka mahuli tayo doon sa plano mo, di ba? What if he touches me? At makikita natin dito, maraming pagkakataon that kapag tayo ay mali, especially mali ang reason, may mga pagkakataon, we need to check and reconsider our plan. Laki tayong bibilang ng 10 bago ka magalit. Tama? Lagi tayong mag-iisip bago mo sabihin baka makasakit. Bago ka gumawa ng isang aksyon, somehow na i-regret mo, wag natin gayahin yung magnanay. Nakukuha niyo po. At sa buhay po natin, alam natin, na kapag tayo po ay natrap sa maling gawi, natrap tayo sa mga kasalanan, nakaka-degrade po ito ng karakter ng isang tao. Let us correct ourselves in the middle na kung saan meron tayo nakikitang parang may mali. Before ka ma-disappoint, try to find a way and surrender your life to God. Or else, sin, the consequences will control you. Nakukuha niyo po mga kapatid. At makikita natin dito, minsan masyado tayong worried, baka mahuli. No? Baka mahuli ako. Hindi, isang ballpen lang naman. Sila nga, isang box yung inuuwi nila. Simpleng-simple, no? Yung kokomban ba yun? O bond paper. Bond paper. Kokomban. Di ba? Hindi, isang page lang. Sa opisina pa rin yun, hindi mo yun sa'yo. Kaya sa simbahan po, ayokong ginagamit yung printer ng iba. Kung ipiprint ko ay yung gamit ng simbahan. Huwag nating isama sa ganung sa kalokohan. Pag sa Panginoon, sa Panginoon. Kung kailangan bumili ng license, bili tayo ng license. Huwag tayong mamirata. Kahit mahal. Nakukuha po. Baka kasi pag nasanay tayo na may mali, magiging pangit po yung magiging testimony ng bawat isa. At alam natin na wala pang taong umunlad sa pagiging dishonest. Amen? Parang nagagalit na kayo sa akin, ha? Guilty as charged. Basahin po natin. Genesis 27:14-15. His mother said to him, "My son," basahin po. Basahin po natin. Ayun po, 14-15. Ito na yung dayaan, ano? Baka kasi hawakan siya. Huwag kang mag-alala. Yung damit ni Iso, papagamit ko sa'yo. Di ba? Si Iso ay hairy, no? Okay. And then, she also covered his hand and the smooth part of his neck with ng ano raw? Goat skins. Then she handed to her son Jacob the tasty food and the bread that she had made. Di ba? Parang, yan na, bihis ka na, parang si Iso ka na, ha? Ito yung pagkain, dali mo doon kay tatay. Bulag naman yan, hindi kanya mapapansin. O kahit hawakan ka, hairy, yan na yun, meron ka ng damit ng balahibo ng goat. Parang si Iso ka na rin. Ito na yung dilemma. He went to his father and said, "My father." "Yes, my son." He answered, "Who is it?" Jacob said to his father, "I am Esau, your firstborn. I have done as you told me. Please sit up and eat some of my game so that you may give me your blessing." Isaac asked his son, "How do you find it so quickly, my son? The Lord, your God, gave me success." Again, sino si Jacob? Ano ibig sabihin ng Jacob? Mandaraya, mandarambong, scammer. Sabi niya, sino to? Ang unang, lie number 1, "I am Esau, your firstborn. I have done as you told me." Lie number 2, yung naka-highlight, "The Lord, your God, gave me success." At dito natin makikita, although nakuha ni Jacob yung blessing na gusto niya, he deceived his father, pero kahulihan, halos ikamatay niya ang lahat ng ito. Ano bang nangyari kay Jacob after this? Alam natin that he was exiled, di ba, from his family for years.
At hindi niya na uli nakita yung nanay niya pagkatapos ng kwentuhang ito. At yung kuya niya, gusto siyang patayin. Hindi lang yun. Yung ginawa niya kay Esau, ginawa rin ng kanyang uncle, si Laban. Diniceive din siya. Ano yun? A dose of your own medicine. At dito nangyari, his family became torn by strife at si Esau nga po, okay, dumating yung panahon na kung saan nawala na yung birthright, nawala pa yung blessing. Imagine mo kung gaano kahirap po ang mabuhay na kung saan malayo sa piling ng magulang at taliwas po sa plano ng Panginoon. Have you tried that? Mahirap kalaban ng Panginoon. When He said, don't do it, don't do it. When God said, do it, do it. Kahit hindi ka komportable. At makikita natin sa 21 to 23, then Isaac said to Jacob, come near so I can touch you, my son, to know whether you are my son, Esau, or not. Jacob went close to his father Isaac, who touched him and said, ang boses mo ay parang boses ni Jacob, but yung kamay mo, parang kamay naman ni Esau. He did not recognize him, for his hands were hairy, like those of his brother Esau, so he proceeded to bless him. Lie number 3. Sabi niya, are you really my son? Anong sagot niya? I am, he replied. 3 beses siya nagsinungaling bago ibigay yung blessing. Then he said, my son, bring me some of your game to eat so that I may give you my blessing. Jacob brought it to him, and he ate, and he brought some wine, and he drank. Then his father, Isaac, said to him, come here, my son, and kiss me. So he went to him and kissed him. When Isaac caught the smell of his clothes, syempre, amoy siya ni Esau. Amoy parang mapanghiyata yun kasi balat ng kambing, no? Kasi nga, hunter siya. He blessed him and said, the smell of my son is like the smell of a field that the Lord has blessed. Kaamoy, pero hindi niya boses. But still, he blessed him. Ito na yung beginning ng blessing. Sabi ng blessing, basahin po natin, may God give you heavens and earth richness, an abundance of grain and new wine. My nation serve you, and peoples bow down to you. Be Lord over to your brothers, and may the son of your mother bow down to you. May those who curse you be cursed, and those who bless you be blessed. And then, after Isaac finished blessing him, and Jacob had scarcely left his father's presence. Eto na ang bida. Pagpasok ni Esau, galing dun sa paghahunting, ang sabi niya, he prepared some tasty food and brought it to his father. Then he said to his father, Tay, umupo ka, at ito na yung hinanda kong pagkain sa'yo para ibigay mo yung blessing. Remember? Sino yung unang binless? Si Jacob. At ngayon si Esau ay nagsabi, ito na yung pinagagawa mo sa akin, asa na yung blessing? His father Isaac asked him, sino ka? I am your son. Ako yung panganay mo, si Esau. Notice how Isaac responds. Isaac trembled violently and said, who was it then that the hunted game and brought it to me? I ate it just before you came, and I blessed him, and indeed, he will be blessed. Sa panahon po nila, ano yung tawag doon? Irrevocable, irreversible. Pag naibigay na po yung blessing, wala nang bawi. Topo-topo na yon. Binigay niya na yun kay Isaac, kay Jacob. At makikita natin dito, even though hindi siya ganun ka-public, even though hindi siya parang nakasanayan, but here, ibinigay ni Isaac ang blessing kay Jacob. Siyempre, nagtampo at nagalit itong si Esau. At sabi niya, when Esau heard his father's word, he burst out with a loud and bitter cry and said to his father, bless me, me too. Nakiusap siya, Lord, Tay,
Ako talaga yung panganay. At ang sabi niya, but he said, your brother came, ano raw? Deceitfully and took your blessing. Esau said, isn't he rightly named? Dapat talagang tawagin siyang Jacob, deceiver, mandaraya, scammer, mandarambong. This is the second time he has taken advantage of me. He took my birthright and now he's taken my blessing. Then he asked, wala na ba talaga natitira na blessing para sa akin? Isaac answered Esau, I have made him Lord over you. Di ba? The younger served the older. I have made him Lord over you, and have made all his relatives his servant, and I have sustained him with grain and new wine. So what can I possibly do for you, my son? Esau said to his father, do you have only one blessing, my father? Bless me too, my father. Nakiusap talaga siya. Ako din tayo, pagpalain mo. Then Esau wept aloud. Tumangis siya. At dito natin makikita na kung saan maraming nangyari sa tulong nung nanay doon sa paboritong anak because of that favoritism. They did everything they could para kahit alam nating mali, baka mahuli, ginawa pa din nila. At tuloy natin bago tayo magtapos. His father Isaac answered him, your dwelling will be away from the earth, richness, away from the dew of heaven above. You will live by the sword, and you will serve your brother. But when you grow restless, you will throw his yoke from off your neck. Esau held a grudge against Jacob because of the blessing his father had given him. He said to himself, the days of mourning for my father are near, then I will kill my brother Jacob. Sa sobrang nagalit siya, nawala na yung kanyang pagiging panganay, nawala pa yung kanyang blessing. At dito natin makikita, may mga pagkakataong dumating sa buhay din po ni Esau, yung anger, di ba? At anong sabi niya, papatayin ko yan pag nawala na si tatay. Di ba, parang tayo, no? Pagkagalit ka sa kapwa mo, kung ano sinasabi natin. Sa magkakapatid, may kakilala akong ganun. Hintayin mo lang mamatay. Si nanay, saka si tatay, hindi ko na kita papansinin. Pasalamat ka. Nakikita niyo yung jealousy and anger na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. At makikita natin dito, the moral of our story, may mga maling desisyon, may mga pagkakamali o kasalanan tayo na kung saan we try to reason out. Pero in the end, ito po yung magdudulot sa atin ng bitterness, ng jealous, tsaka ng anger. Check ourselves. Check niyo yung buhay natin, yung buhay ninyo, buhay ko. Magkaroon tayo ng inventory of our life. Baka kasi may mga pagkakataong sa sandaling ligaya, curse naman ang kahihinatnan. At may mga pagkakataon baka tayo ay nagre-react in anger. We decided na magpaplano kang patayin yung kapwa mo. Alam natin lahat ng ito ay hindi kalugod-lugod sa Panginoon. How to control your feelings? If you have your notebook with you, write it down. You can control your feelings. Number 1, recognizing your reaction for what it is. Ano ba yung reaction mo? How would you react pag nagagalit ka? You can control your feelings by recognizing your reaction for what it is. At kung tayo ay nagagalit, number 2, manalangin tayo ng kalakasan, praying for strength. Lord, hindi ko kaya. Ask the Lord for strength. And number 3, asking God for help to see the opportunities that even your bad situation, God will provide. Recognize your action. Pray to God for strength. At pag sobrang nagagalit ka, Lord, tulungan mo po ako. Look for opportunities na kung saan yung bad situation na ito ay ikaw po ang mag-provide ng way out. Sa kwentuhan natin, Isaac knew
God's plan for the older to serve the younger. Yet, tries to block God's plan by striking a deal with Esau to bless him because of his favoritism. Alam ni Isaac yung plano ng Panginoon. But dahil paborito niya nga si Esau, he tried to find a way to bless Esau. Pero dinaya sila, di ba? Rebecca plots to deceive Isaac, trying to force God's will because of her favoritism to Jacob. Actually, napakaganda ng kwento. Naging masalimuot lamang kapag nasahaluan ng hindi magandang execution. Parang sa buhay po natin, maganda po ang plano ng Panginoon sa atin kung susunod po lamang tayo. At sabi doon, Jacob agrees to Rebecca's scheme. Imposibleng hindi niya alam. Jacob agrees. Isaac is deceived. He blessed Jacob. Di ba? Alam niya ang boses ni Jacob yun eh. And yet, he continued to bless him. Esau plans to kill Jacob. Rebecca warns Jacob and sends him away to protect him. Lumayo ka na. Dahil pag namatay ang tatay mo, papatayin ka ng kuya mo. She tells Isaac it's because she's afraid of Jacob. Jacob will choose, at kahulihan, Jacob, he choose a Hittite wife. Everyone tries so hard to either force God's plan to happen or force it not to happen. Tandaan natin, God's will cannot be forced or stopped. Remember yung sabi ko kanina, God choose the weak to become a victorious people. Ordinary and weak people who are willing to do what the Lord's command, may plano ang Diyos sa ating lahat. Huwag nating hayaan na yung plano ng Diyos ay override po natin. At gumawa tayo ng sarili nating way. Nakukuha niyo po. Kasalanang dapat isuko. Character na dapat baguhin. Attitude. Desisyon na kung saan hindi nakakalugod sa Panginoon na dapat mong i-reconsider. Playing favoritism sa family. At dumarating may mga pagkakataong alam mo ng mali, mas takot kang mahuli kaysa takot kang gumawa ng mali. Parehas mali yun. Kung hindi ito kalooban ng Panginoon, hindi ito mangyayari. At kung kalooban niya, you cannot stop or force to stop ang plano ng Panginoon. Basahin natin bandang huli. His father Isaac answered him, your dwelling will be away from earth, reaches away from the dew of heaven above. You will live by the sword and you will serve your brother. But when you grow restless, you will throw his yoke from off your neck. Esau held a grudge against Jacob because of the blessing his father had given him. He said to himself, the days of mourning for my father are near, then I will kill my brother Jacob. We know that God is faithful and we are faithless. Tama? God is a way maker. Kaya merong tao nagsabi, kung ang Panginoon naman ang nasusunod, di gagawin ko na yung gusto ko. Naisip niyo na ba yun? Kahit pala anong gawin ko si Lord pa rin naman ang masusunod. Di maglolo ko na lang ako. Di magpapakabaon na lang ako sa kasalanan. Bakit pa ako mag-church? Si Lord naman pala ang masusunod. Naisip niyo po ba yun? O ayaw niyong isipin? Actually, hindi lang tayo nakapag-isip noon. Naisip na ito ni Pablo noon pa. Basahin natin sa Bible. Sabi, Romans 6:1 and 2. Basahin po natin. Mga kapatid, we cannot live in sin. If you and I are true believer, true Christian, then you are died in your sin. What shall we say then? Shall we go on sinning? Para ma-amplify, mag-increase yung grace ni Lord? Yung word na by no means, ang ibig sabihin nun, wag na wag mong i-consider, wag na wag mong iisipin, wag na wag mong paplanuhin. By no means. Ang sagot ni Pablo, no. Tayong lahat ay patay na sa kasalanang ito. Tayong lahat ay nilinisan ng Panginoon sa kasalanang itong meron tayo ngayon. Wag na nating hayaang niligtas ka ng Panginoon, pero babalik ka pa sa kasalanang ito. Nakukuha niyo po. If you and I are true Christian, then remember, you are died
in your sin. Hindi tayo dapat manatili sa ganito. Hingi tayo ng tawad sa Panginoon, move forward, and rely on the power of the Holy Spirit. You have to forget yourself most of the time and rely on the power of the Holy Spirit. Consider po natin na may role po tayo sa kaharian ng Panginoon. And God wants you and I to participate in God's plan. Maganda yung kwento ng buhay na hindi salungat sa plano ng Diyos. Which one will you choose? Curse or blessing? Then, obey the Lord. Huwag nating tanggalin sa equation ang Panginoon. Before I close, maybe you can take a picture. Si Esau. Okay? Here are some strength, weaknesses and mistake. At anong lesson po ang matakita natin kay Esau? Si Esau po ay, pag nakita niyo yung Edomites, Edom, siya yung tatay. Sa kanya nagmula. Sila yung mga balbon na red hairy. Okay? Kilala sila sa magaling yung mamana, archery. Yung skill nila, more on archery. At ito yung mga salahi niya nang galing yung able to forgive after ng explosive anger. Remember, papatayin niya pag namatay, di ba? But he is able to forgive. Kung nandito kayo nung Sabado, ito yung naging devotion natin. Part ito ng naging devotion. Ano yung makikita nating weaknesses and mistake? When faced with important decision, mga kapatid, tended to choose according to the immediate need rather than the long-range effect. Eh, anong gagawin ko? Gutom na ako. Sige na, sa'yo na yung birthright. Upset his parents by poor marriage choices. Sabi ng nanay niya, huwag kang magpakasal sa mga Hittite. But he decided na magpakasal din. Ako po. Sumuway. Anong matututunan natin sa buhay ni Esau? Basahin natin, God, certain events in our lives to accomplish His overall purpose, but we are still responsible for our action. Consequences are important to consider. It is possible to overcome great anger and pursue reconciliation. Let us check. Baka pag ginawa ko to, merong consequences. Hindi ka makakaligtas doon. Free to choose, but we are not free to choose the consequences. Anong makikita natin sa buhay ni Jacob? Ano yung strength and accomplishment ni Jacob? Father of the 12 tribes of Israel. Sa kanya nagmula. Determined and willing to work long and hard for what he wanted. Dahil nga siya ay mandarambong, scammer, may mga pagkakataon. Sabi doon, he is a shrewd businessman. Sa mga susunod na kwento, makikita natin yung kwento ng buhay po ni Jacob. Ano yung mga weaknesses and mistakes? When faced with conflict, he relied on his own resources rather than going to God for help. Tended to deceive others for his own benefit. Kaya nga mandarambong, kaya nga deceiver. Ano makikita natin lesson sa buhay niya? Security does not lie in the accumulation of goods. All human intention and action, for good or evil, are woven by God into His ongoing plan. Before we close, before na magkaroon tayo ng response, may we ask all the praise team to come in front. Basahin natin to. Proverbs 3:5-6. Basahin po natin. Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him, and He will make your path straight. Mga kapatid, let us consider God's role in our life. Gusto ng Panginoon na tayo ay mag-participate sa Kanyang plano. At alam natin that God chooses us, pinili tayo ng Diyos sa Kanyang kaluwalhatian, and let's declare it by the way we live. God is faithful. Let us trust in the Lord. Wag po tayong manangan sa sarili nating lakas, sa sarili nating talino,
kapag tayo ay gumagawa ng desisyon sa buhay, tandaan natin, learn to trust in the Lord. Dahil kung tayong lahat po ay we are fully submitted to Him, God's promise, He will direct our path through His Word. Nawa mga kapatid, sa umagang ito, sa buhay ng magkapatid na ito, sa desisyon ng kanyang mga magulang, makita natin that all of us need to learn to trust in the Lord. Don't lean on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your path straight.
Diyos naming dakila, Diyos naming tapat, mapagmahal, Diyos na may magandang plano sa aming buhay. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin. At kadalasan, Panginoon, marami po kaming mga nagagawang pagkakamali na kadalas ay nahihirapan na po kami. Marami kami mga desisyong hindi po nakalulugod sa iyo. May mga pagkakataong sinasarili namin ang aming mga problema at kadalas ay nakakagawa kami ng mga bagay na kung saan nakakapaglayo, Panginoon, sa iyo. Lord, ayaw po namin tumalikod ka sa amin dahil sa aming mga nagawang pagkakasala. Purihin ka dahil ikaw ang Diyos na hindi nagtatanim ng galit sa iyong mga anak. Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito, katulad ng iyong pangako. Sa lahat ng kasama namin sa nanonood sa YouTube, sa social media, sa loob ng panambahang ito. Ang iyong pangako, lumapit lamang kami sa iyo at pagagaangin mo po ang aming mga dalahin. Narito ang aming mga problema, Panginoon, sa pamilya, sa finances, maling desisyon sa buhay, kasalanang paulit-ulit, mga pagkakataong nananangan kami sa sarili naming lakas, galing at talino. May mga pagkakataon, Panginoon, na kami po ay tamad magbasa ng iyong salita, tamad manalangin, mga kasalanang hindi alam namin, hindi po nakakalugod sa iyo. Lord, ang lahat ng ito'y nagpapabigat sa amin. Maawa ka po, Panginoon, sa amin. Kami nagsusumamo, lumalapit, naninikluhod sa iyong paanan. As you promised, come to me and I will give you rest. In Jesus' name we pray with thanksgiving. Amen and amen. God bless.